Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toys. Ngayon po ay ika-29 sa buwan ng Nobyembre, taong 2024. At eto, kanina po, inihintay po si Sara Duterte dyan po sa NBI. Wala pong Sara Duterteng nagpakita. So, inisnab na naman po ng Vice Presidente ng Pilipinas. Dati ang ini-snub niya, Senado. Dati ini-snub niya itong mga kongresista dyan sa House of Representatives. Kaya naman, inibitahan siya ng NBI para magpaliwanag dun sa kanya mga pinagsasabi na threat dito sa Presidente, kay Presidente Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos, at kay Speaker of the House Martin Romualdez. Hindi na naman po siya nagpakita, mga kababayan. Dinedma na naman ni Sara Duterte ito namang NBI. At kanina mga kababayan, actually hinihintay natin siya dumating. Ang usapan po kasi base po sa sabina, alas 9. Pero dumaan po yung 8:30, naghihintay na tayo mga kababayan eh. So dumating alas 9, alas 10. Walang iya mga kababayan eh. Hindi naman pala dadating. May pinapunta pa siyang advance party mga kababayan. At yung mga media ro na nag-aantay, nagmukhang tanga lang. Wala naman palang magpapakitang Sara Duterte. So ayan mga kababayan, at inilabas na rin po ng NBI etong sulat. Ito mga kababayan, sulat po. Galing kay Sara Duterte. Kanina ba galing to? Galing po sa kanyang abogado, sa Chua Lim & Associates. Ito po yung naka-address sa National Bureau of Investigation. Ayan. Attention, Honorable Judge Jaime B. Santiago, Director at Assistant Director Investigation Service, Mr. Glenn Ricarte. Sabi rito, basahin natin mga kababayan itong sulat ng abogado ni Sara Duterte. By way of special appearance and without prejudice to jurisdictional issues, we write for our client, the Vice President Sara Zimmerman Duterte, regarding your office investigation for alleged grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 RA number 10175 and possible violation of RA number 11479. Our client will not be able to appear at your regularly scheduled investigation on the 29th of November 2024. Ngayon po. Dapat kanina at 9 o'clock a.m. Nangyari mga kababayan, siguro yung advance party, bit-bit lang itong sulat. Pero ba't pinatagal? Naghihintay yung media dun eh. Ba't pinatagal? Bakit daw? As she will be attending to office matters requiring her urgent attention. As a consequence of the ongoing House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability's inquiry into the Office of the Vice President and the Department of Education Funds Utilization. So, ginamit pa rin yung ginamit pa rin itong Committee ng Good Government. May inaayos daw kasi nga daw meron silang mga dapat ayusin dahil dito sa sa nangyayaring inquiry sa paggamit ng pondo ng DepEd at ng Office of the Vice President. Consequently, we respectfully request that the investigation be rescheduled to a later date. Nagre-request sila na na ilipat uli, i-reschedule mga kababayan. Meanwhile, our client respectfully requests for, ito na ngayon yung nire-request ng kampo ni Sara Duterte, a clear copy of the complaint filed against her or any other document that initiated this investigation, including all attachments, if any. So, gusto niya makakuha ng kung meron ba nag-complain sa inyo, may nagreklamo ba sa inyo, patayin nga po ng kopya. Ayun po yung hinihingi ni Sara Duterte. At ano ba questions you intend to ask her? Baka pwede naman daw sabihin nyo na kung ano itatanong nyo.
para mapag-aralan na. Pwede ba yun? Pwede ba yun? I-request mo na yung mga tanong na itatanong ng mga investigador? Na advance question, i-advance na yung question, dapat malaman na agad ni Sara Duterte. Regarding the above documents or subject matter of your investigation. Ayun yung i-request si Sara Duterte. So, feeling ko mga kababayan na wala talaga siyang balak humarap. At siguro pinayahan siya ng kanyang mga abogado na teka muna, huwag ka muna harap. Humingi po tingnan muna natin kung may complaint bago, kasi investigasyon eh. O, bigyan muna kami ng kopya ng complaint at tapos tanungin nyo na rin. Baka pwede malaman yung mga itatanong. Di ba yan, advanced question? Kukunin mo yung kopya ng, para kang mag-e-exam, tapos kukunin mo yung mga tanong para masagot mo ng maayos. Tama ba yun? Meron bang ganon? Pwede ba yung ganon? Kasi yun ang nire-request ng kampo ni Sara Duterte eh. Ayan o. On this, we must respectfully clarify that since she is evidently the very subject of your criminal investigation and not an ordinary witness, our client enjoys all relevant rights under our Constitution. As such, we trust you. As such, we trust you will understand our client's need for above information as a requirement of due process, and so that she can make an informed decision on what relevant information she may possibly provide your office in this investigation. So, ayun po, yung request si Sara Duterte. Bigyan niyo ako ng kopya ng complaint. Yung mga nagreklamo at bigyan niyo na rin ako ng kopya na itatanong niyo. Para masagot ko na maayos. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Karapatan ba natin yun? Pag mag-exam siguro, pwede. Ma'am, baka pwede namang makuha kayong tatanong nyo. Bilang karapatan ko, bilang isang Pilipino, ganun ba yun? Well, anyway, yan po yung sulat, mga kababayan, yung sulat ni Sara Duterte, at hindi po siya naka-attend. Kaya po yung kanyang rason. At meron daw siyang importanteng gagawin. At ginamit pa niya muli itong Committee on Good Government, itong Blue Ribbon Committee dyan po sa House. At ang nangyari mga kababayan, instead na magkaroon ng investigasyon, ang ginawa ni Director Santiago, nag-press con na lang. Nag-press conference na nga lang. Ito pa, pakinggan natin saglit. 10 o'clock on the 11th. Bakit ganun kalayo? Para mabigay siya ng pagkakataon na... Ito. And also, we will, in the interim, susupina na namin. Mamaya, isa-serve na ang supina doon sa mga nag-attend doon sa video clip na identified na namin. No, isusupina namin sila, mag-shed light, tanungin namin kung nangyari yun, their presence, surrounding those matters. Yes, po. Una po, mapapadala pa po ng panibago ang supina ng FBI or hindi na kay BP Sara? Kay BP Sara, yun nga, ipapernis namin siya. Yung mga katanungan niya dito, reply yun, which already include the invitation for her to appear before us on the 11th of December. So, bagong supina. May schedule na. December 11. Na-adjust na, December 11. Yan mga kababayan nyo, yung panibagong schedule. Puro sampina naman, ano ba naman yan? Magpapadala sampina, hindi naman na-attend. Ngayon, panibago na naman. Wala. Yaka talaga ni Sara Duterte itong mga to. No? Nag-press conference na lang eh. Hindi na kasi nagpakita Sara Duterte, nag-press ko na lang. Included na doon sa reply namin yun, yung invitation for her to appear before this office. Yes. Yung naman po mga papasupina pa mga tao, ano po sa yung mga naging criteria? Sa totoo lang mga kababayan, talagang pinapahiya ni Sara Duterte ito. Pero naghintay ito mula alas 8 Alas 8 naghintay na. Pati nga ako naghintay. Nagmadali pa ako alas 9, tapos yung alas 10, anong oras na wala naman palang magpapakitang Sara Duterte. Wala. Grabe talaga itong ating Vice Presidente. Kung paano niya
baliwalain, paano niya bastusin itong mga panawagan ng mga ahensya ng gobyerno na gusto siyang imbitahan para sa questioning. Wala talaga. Mahina. Mahina. Okay, so huwag na natin pakinggan to. Sa totoo lang, mga kababayan, ako dismayado ako dito sa mga to. Kasi, wala eh. Pero man, nag-schedule sila. Tapos ngayon, eto, panibago na ng mga schedule dahil, pero may dahilan ni Sara Duterte. Anong dahilan niya? May gagawin daw siyang mas importante sa opisina. So, mas importante pa yung gagawin ni Sara Duterte kaysa sa investigasyon ng NBI tungkol sa di umano'y banta sa buhay ng presidente ng First Lady at ni Martin Romualdez. Baruin niyo yan, mga kababayan. Tapos dinahilan pa yung itong House of Representatives, dinahilan pa mga kababayan eh. Matigas talaga ulo. Kaya si dating Pangulong Duterte napapailing din minsan. Matigas talaga ulo nito ni Inday. Yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, diba, ni former President, tigas talaga ulo niya ni Inday. Sinasabihan ko yan, ayaw talaga makinig, matigas ang ulo. Ayan talaga, matigas talaga ulo. Yan ba gusto niya maging presidente? Parang walang sinusunod na batas. So, ayun lang mga kababayan. Ayan po, balita, dinedma ni Sara Duterte itong National Bureau of Investigation. Kala ko ba naman magkakaroon pa ng gisahan? Kala ko magkakaroon ng mga tanungang petmado. Wala, nangyari. Dinedma lang itong NBI. At madaming request, mga kababayan, ang daming request. At ito, pinare-reschedule yung investigation. Ganyan po katigas ang ulo ng ating Vice Presidente. Grabe po talagang pasaway itong ating Vice Presidente. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Maraming salamat po. Basta tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.